Isang dating kapitan ng barangay ang nasawi dahil naman sa pamamaril ng riding in tandem sa Pangasinan habang patay din ang dalawang katao dahil naman sa truck na nawalan umano ng preno sa Quezon. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Ex-barangay chairman sa bayan ng Lingayen, patay sa pamamaril ng riding in tandem suspect. Binawian ng buhay sa paggamutan ng biktimang isang 72 anyos na lalaki, residente at ex-barangay chairman ng barangay Tumbar sa nasabing bayan. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Merculio. Naganap ang pamamaril pasado alas 9:30 ng umaga kahapon sa Barangay Road ng Barangay Dulag, Lingayen, kung saan sakay ito ng kanyang motorsiklo nang sabay ng riding in tandem suspect at malapit ang pinagbabaril ang biktima na nagtamo ng tama ng ibang bahagi ng kanyang katawan na agad namang nadala sa paggamutan. Subalit alas 9:45 ng umaga sa kaparehong araw ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Kahapon agad nagsagawa ng case conference sa Lingayen PPO na pinangunahan ni Provincial Director Colonel Merculio na dinalahan din ni Regional Director Brigadier General Dendo Reyes. Ayon sa mga autoridad, may person of interest na sila at pinag-utos agad ni Brigadier General Reyes ang pagbuo ng SITG na siyang hahawak sa kaso at umaasa sila na sa lalong madaling panahon ay maaaresto ang mga suspek upang managot sa ginawa nilang krimen at mabigyan ng hustisya ang biktima at kanyang mga pamilya. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na umabot ng buhay sa hospital ang dalawang lineman makaraang araruin ng truck ang kanilang sinasakyang matapos mawala ng preno habang pababa sa Old Sigsag Road sa parting Atimunan, Quezon. Batay sa report na nakarating sa Quezon PNP Command, bandang alas 2:40 ng hapon nang maganap ang nasabing aksidente kung saan nawala ng kontrol na manibela ang wing van truck sa bahagi ng Santa Catalina, Atimunan, Quezon. Agad naman na namatay ang dalawang biktima sa anhin ng pagkakasalpok dahil sa lakas ng impact. Sa ngayon, nakakulong na ang driver ng truck habang kakarapin ito ang kasong reckless imprudence resulting to double homicide. Ito si Benjan Chuka naguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaplansya na ang pagbuo ang pagkakaroon ng Northern Samar Mental Health Council. Bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng mental health issue, partikular ang mga kabataan. Nauna lang nagkaroon ng public hearing sa nasabing proposal kung saan ipinaliwanag ang mahalagang layunin ng pagbuo ng Mental Health Council na pangunahing sanhi dito ang trauma, stress at anxiety. Bahagi ito ng proposed ordinance na sponsored ni President of the Philippine Counselors League, Northern Samar Chapter ex-officio member Emil Nicolas Unchuan. Binigyan din ito ang mental health ay di na lamang sekundaryo o ipagpapawalang bahala na lamang, ngunit ito ay mahalagang matutukan na nagdudulot ng epekto sa pamilya, komunidad, trabaho at maging sa mga paaralan. Magiging bukas ito sa lahat ng mga magpapakonsulta na ipapacilitate naman ng mismong mga doktor at nurse na siyang itatalaga bilang mga mental health focal person. Bilang counterpart, kahapon sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ay hiniling ang 100,000 budget mula sa provincial government ng Northern Samar para lamang ito sa pagsisimula o pagbuo ng Northern Samar Mental Health Council. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.